Isa siya sa pinakasikat na basketball influencers sa Pilipinas. Mula sa pagiging viral sensation ng Mavs Phenomenal hanggang sa paggawa ng kasaysayan sa MPBL at pagiging PBA champion, tila nasa tamang direksyon na ang karera ni Kit Jimenez. Ngunit sa kabila ng kanyang talento, kasikatan at milyon-milyong taga-suporta, bigla siyang nawala sa pinakamalaking basketball league sa bansa. Maraming fans ang nagtatanong, ano nga ba ang tunay na nangyari? Bakit hindi na siya nakabalik sa PBA? Dahil lang ba ito sa suspension? May kinalaman ba ang Phil Foreign Rule? O may mas malalim pang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring team ang nagbibigay sa kanya ng panibagong pagkakataon? Ipinanganak si Kit Jimenez noong March 21, 1997 sa Jeddah, Saudi Arabia. Parehong OFW ang kanyang mga magulang at kalaunan ay umuwi rin ang kanilang pamilya sa Pilipinas. At dito rin nagsimula ang kanyang pagmamahal sa basketball. Tulad ng maraming batang Pilipino, nangangarap din siyang balang araw ay makarating sa pinakamataas na antas ng basketball sa bansa. Dahil sa kanyang talento, nagkaroon siya ng pagkakataong mapasama sa basketball program ng FEU. Para sa maraming manlalaro, isa itong malaking hakbang patungo sa propesyonal na karera. Ngunit sa halip na maging simula ng kanyang pag-angat, dito niya naranasan ang isa sa pinakamabigat na dagok sa kanyang buhay bilang atleta. Nagtamo siya ng matinding ACL injury na nagpatigil sa kanyang paglalaro at naglimita sa kanyang mga oportunidad sa collegiate basketball. Kalaunan ay lumipat siya sa perpetual help upang subukang buhayin muli ang kanyang pangarap. Ngunit muli siyang sinalanta ng seryosong injury sa tuhod. Para sa karamihan ng mga atleta, sapat na ang ganitong sitwasyon upang tuluyan ng sumuko. Halos wala siyang exposure sa UAAP at NCAA. Wala siyang mga award na maipagmamalaki. Wala siyang malaking pangalan sa collegiate basketball. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ngunit hindi sumuko si Kit habang nagpapagaling at naghahanap ng paraan upang maipagpatuloy ang kanyang karera. Patuloy siyang naglaro sa mga ligang labas. Dito niya nakilala si Coach Mav at naging bahagi ng Mavs Phenomenal Basketball. Ito ang naging turning point ng kanyang buhay. Noong panahong iyon, nagsisimula pa lamang sumikat ang basketball content sa social media. Ngunit kakaiba ang dating ni Kit sa mga manonood. Dahil sa kanyang bilis, matitinding crossover, agresibong pag-atake sa basket at kumpiyansa sa laro, mabilis siyang naging paborito ng mga fans. Sa bawat vlog ng Mavs Phenomenal, milyon-milyong views ang pumapasok. Kapag may dayo game sa mga probinsya, libu-libong tao ang dumadagsa para lamang mapanood siya ng personal. Ngunit habang lumalaki ang kanyang fanbase, lumalaki rin ang mga pagdududa sa kanya. Marami ang nagsasabing pang-YouTube lamang ang kanyang laro. Ayon sa mga kritiko, iba ang tunay na basketball kumpara sa mga exhibition games at ligang labas. Para sa kanila, hindi sapat ang pagiging viral upang matawag na elite player. Ngunit noong 2022, nabigyan si Kit ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili nang mapabilang siya sa Sarangani Marlins sa MPBL. Ito ang naging pinakamahalagang pagkakataon ng kanyang karera. At hindi niya ito sinayang. Sa kanyang rookie season, agad siyang naging isa sa mga pinakakilalang manlalaro sa liga. Ngunit ang pinakatumatak na sandali ay nang gumawa siya ng kasaysayan sa pamamagitan ng isang quadruple double laban sa Mindoro. Nagtala siya ng 33 puntos, 13 rebounds, 11 assists at 11 steals. Isa itong pambihirang achievement na bihirang makita sa basketball. Sa isang iglap, natahimik ang kanyang mga kritiko. Mula sa pagiging social media sensation, naging lehitimong basketball star siya. Dahil sa kanyang kahangahangang performance sa MPBL, napili siyang Rookie of the Year at naging All-Star. Mas lalo siyang napansin ng mga scout ng PBA at nagsimulang magkaroon ng usapan tungkol sa posibilidad na makapasok siya sa pinakamalaking basketball league sa bansa. Noong 2023 PBA Draft, natupad ang isa sa pinakamalaking pangarap ni Kit nang piliin siya ng San Miguel Beermen bilang 76th overall pick. Bagamat isa siya sa mga huling napili sa draft, naging malaking balita ito dahil bihira para sa isang late round pick na mabigyan ng pagkakataon sa isang powerhouse team.
para sa marami, isa itong tunay na underdog story. Mula sa pagiging halos hindi kilalang manlalaro sa collegiate basketball, naging social media star, MPBL sensation, at kalaunan ay PBA player. Ngunit pagdating sa San Miguel, hindi naging madali ang lahat. Napunta siya sa isang team na puno ng veterano at mga superstar. Sa kanyang posisyon bilang guard, kailangan niyang makipagkompetensya kina CJ Perez, Chris Ross, Jericho Cruz at iba pang established players. Dahil dito, naging limitado ang kanyang playing time. At habang sinusubukan niyang makahanap ng mas malaking papel sa team, muli siyang sinubok ng kapalaran. Sa kanyang debut season, nagtamo siya ng facial fracture matapos masiko sa laro. Hindi pa man siya ganap na nakakabalik, isa na namang aksidente ang nangyari nang masugatan ng malubha ang kanyang kamay matapos mabasag ang salamin sa kanilang bahay. Muli na namang naputol ang kanyang momentum. Sa kabila ng limitadong pagkakataon, naging bahagi pa rin siya ng San Miguel Beermen team na nagkampiyon sa PBA Commissioner's Cup. Isa rin siya sa mga manlalarong nakapagpasok ng 4-point shot matapos itong ipakilala sa liga. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang maging komplikado ang kanyang sitwasyon. Dahil ipinanganak siya sa Saudi Arabia, kabilang siya sa mga manlalarong itinuturing na Phil-Foreign sa ilalim ng mga panuntunan ng PBA noong panahong iyon. Dahil may limitasyon sa bilang ng Phil-Foreign players sa bawat koponan, naging mas mahirap para sa kanya ang magkaroon ng permanenteng lugar sa roster. Kalaunan ay inilagay siya sa unrestricted free agent status. Sa kabila nito, marami pa ring naniniwalang makakahanap siya ng panibagong koponan sa PBA. Ngunit noong 2025, dumating ang pinakamalaking kontrobersya sa kanyang professional career. Habang wala sa active lineup ng San Miguel, naglaro siya para sa Zamboanga Valientes sa Dubai International Basketball Championship. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng problema sa clearance mula sa PBA Commissioner's Office. Dahil dito, napatawan siya ng suspensyon na naging malaking hadlang sa kanyang pagbabalik sa liga. At dito nagsimulang lumabo ang kanyang tsansa na makabalik sa PBA. Hanggang ngayon marami pa ring fans ang nanghihinayang dahil para sa kanila, hindi nila nakita ang buong potensyal ni Kit sa PBA. Sa tuwing naglalaro siya sa MPBL, makikita pa rin ang bilis, kumpiyansa at talento na minsang nagbigay sa kanya ng milyon-milyong tagahanga. Sa kasalukuyan, naglalaro siya para sa Iloilo United Royals sa MPBL at patuloy na nagpapakita ng kanyang kakayahan. Aktibo rin siya sa social media at nananatiling isa sa mga pinakasikat na basketball personalities sa bansa. Ngunit para sa kanyang mga tagahanga, may isang bagay pa ring kulang sa kanyang kwento, ang kanyang pagbabalik sa PBA. Sa ngayon wala pang nakakaalam kung mabibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit kung may isang bagay na napatunayan na ni Kit Jimenez sa buong karera niya, iyon ay ang kanyang kakayahang bumangon sa tuwing akala ng lahat ay tapos na siya. At marahil, iyon din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang pag-asa ng kanyang mga tagahanga. Dahil para sa kanila, hindi pa tapos ang kwento ni Kit Jimenez.